Habang marahas na rumaragasa ang energy sa wasak na battlefield, mabilis na napagtanto ni Light ang tunay na plano ni Daigo. Pinipilit niyang i-overload ang elemental dual blades na nasa loob ng kanyang katawan, ginagawang isang napakalaking unstable source of energy ang kanilang kapangyarihan. Hindi maganda to. Ramdam niya ang napakalaking surge ng magic na patuloy na namumuo. Unti-unting nagiging malinaw ang sitwasyon kapag tuluyang sumabog ang nag-uumapaw na energy, hindi lang ang lahat ng nasa paligid ang maaapektuhan. Napakalaki ng power nito para tuluyang wasakin ang Great Tower at pati ang buong Tower City. Kung tuluyang makawala ang energy na yan, mawawasak ang Great Tower, pati ang buong Tower City. Hindi na naghintay si Nazuna. Agad siyang sumugod, determinadong pigilan si Daigo bago pa nito tuluyang mapakawala ng nakamamatay na explosion. Pababagsakin natin siya bago pa siya sumabog. Sa sobrang bilis ng kanyang galaw, naging blur ang katawan ni Nazuna habang sunod-sunod niyang inatake si Daigo mula sa iba't ibang direksyon. Paulit-ulit na bumagsak ang kanyang napakalaking espada sa kumikinang na protective barrier, bawat strike ay nag-iiwan ng malalakas na shockwave sa paligid. Kahit anong anggulo ang piliin niya, walang tigil ang kanyang assault, determinado siyang basagin ang depensa ni Daigo bago pa nito tuluyang matrigger ang napakalaking pagsabog. Napatras si Nazuna ng bahagya, halatang nagulat nang hindi man lang makalusot ang kanyang mga espada sa napakatibay na barrier. Sa loob ng shield, biglang humalakhak ng baliw si Daigo. Buong kayabang niyang tinitigan si Nazuna habang nananatiling buo ang kanyang protective barrier. Akala mo talaga mababasag mo yan gamit ang mga ganyang kainang atake. Lalong naging mapanukso ang kanyang ngiti. Isinakripisyo ko ang isang mythic class weapon para mabuo ang bombang to. Tapos iisipin mong mapipigilan mo ako gamit lang ang isa pang sandatang kapareho ng rank? Napangisi siya ng may nakakabahalang kumpiyansa. What a joke. Mariing nagngalit ang mga ngipin ni Nazuna, halatang gigil sa frustration, pero hindi siya umatras. Hindi pa tayo tapos. Muli siyang sumugod at buong lakas na ibinagsak ang kanyang espada sa barrier. Sunod-sunod ang kanyang mga atake, halos walang pagitan habang desperado niyang sinusubukang basagin ang hindi matinag na depensa. Bawat hampas ay nagpapakawala ng nagliliparang spark sa paligid. Ngunit kahit gaano karami at kalakas ang kanyang ibinabagsak na strikes, nananatiling buo ang barrier. Hindi man lang ito natinag sa kanyang walang tigil na assault. Biglang tumalo ng mataas si Nazuna, saka buong lakas na ibinagsak ang kanyang napakalaking espada sa isang malawak at desperadong arc. Umugang ng malakas ang hangin nang tumama ang kanyang sandata sa napakalaking spherical barrier. Sunod-sunod ang mabibigat na impact, nagpapakawala ng napakalakas na physical force na nagkalat ng alikabok at debris sa buong battlefield. Ngunit sa kabila ng kanyang walang tigil na assault, nanatiling ganap na hindi matinag ang ominous energy shield. Mula sa lupa, makitid na tumingin si Light habang pinagmamasdan ang desperadong barrage. Wala talaga siyang tinatamaan. Habang patuloy na humahampas si Nazuna, lalo niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Itinulak na niya ang sarili sa kanyang limitasyon pero hindi pa rin nagawang basagin ang barrier. Napapalibutan si Daigo ng kumikislap na energy at nagliliwanag na magic circles habang tuluyang nababaliw ang kanyang ekspresyon. Bumukol ang mga ugat sa kanyang mukha at sumabog ang kanyang boses sa matinding galit habang sinisigawan ang kanyang mga kalaban. Kayo, ang may ginawang pinakamalaking kasalanan. Lalong sumidi ang energy sa paligid niya. Ginalit niyo ako, at ang mas masakit, naglakas loob kayong lumaban. Napangisi siya ng nakakabahalang baliw. Kayo ay mga fodder lang na dapat magbigay sa akin ng EXP. Patuloy na kumikislap ang mga magic circles habang mas lalo niyang pinapakawalan ang kanyang galit. Biglang sumiklab ang nakakasilaw na pulang liwanag sa buong battlefield habang tuluyan ng nilamon si Daigo ng kanyang psychotic rage. Nanlaki at namula ang kanyang mga mata, puno ng matinding galit habang patuloy na tumataas ang nuclear energy sa paligid niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumigaw sa tuktok ng kanyang boses. Mamatay kayo! Lalong sumidi ang pulang aura habang papalapit sa absolute peak ang energy. Mamatay kayo para magbigay sa akin ng EXP. Kayo ay mga walang kwentang basura lang. Patuloy na kumukulo ang napakalaking nuclear energy sa paligid niya na para bang ilang sandali na lang bago tuluyang mawala ng kontrol ang buong battlefield. Agad na napagtanto ni Light ang napipintong panganib. Nazuna, umatras ka, lumayo ka kay Daigo. Napalingon si Nazuna, halatang nagulat sa biglaang utos. Opo, my lord. Walang pag-aalinlangan siyang sumunod, mabilis na umatras at inilayo ang sarili mula kay Daigo. Samantala, nanatiling nakatitig si Light sa kalaban, unti-unting sumisikip ang kanyang mga mata. Kung talagang balak ni Daigo na gamitin ang kanyang ultimate last resort, wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang ilabas ang sarili niyang trump card.
Biglang inilabas ni Light ang kanyang tunay na kapangyarihan. Malamig niyang itinaas ang kanyang staff at nagbigay ng utos. Release. First Soul Suppression Seal, Code 49s. Biglang sumabog ang napakalaking energy mula sa lupa. Umiikot ang isang dambuhalang haligi ng dark magic sa paligid niya habang nagsilabasan ng napakaraming komplikadong seals at lumulutang na debris. Patuloy na lumalakas ang pressure sa buong battlefield habang unti-unting nababalot ng ominous aura ang kanyang katawan. Sa wakas, inilabas niya ang kanyang divine ultimate ability, God Requiem Gengner. Pagka-release ng seal, biglang sumiklab ang may itim at umaatungal na apoy sa paligid ni Light. Marahas na umikot ang dark flame sa kanyang buong katawan habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang staff handang pakawalan ng divine spell. Ngunit kasabay ng paglabas ng napakalaking kapangyarihan, bumigat ang pressure sa kanyang katawan. Napangiwi siya sa sakit habang pilit na pinananatili ang kontrol sa kanyang kapangyarihan. Sumikip ang kanyang mga mata, ramdam ang matinding physical backlash ng pag-unseal sa napakalaking divine power. Sa kabila nito, hindi siya natinag. Patuloy niyang hinawakan ng staff, determinado na tapatan ang nagbabadyang ultimate attack ni Daigo. Isang napakalaking haligi ng dark energy ang umangat sa ibabaw ng battlefield, patuloy na lumalaki ang pressure habang naghahanda si Light na basagin ang barrier ni Daigo gamit ang mas matinding kapangyarihan. Sa loob ng kanyang barrier, humalakhak ng baliw si Daigo, walang bahid ng takot sa mukha. Walang silbi yan. Sayang lang ang oras mo. Ngunit nanatiling kalmado si Light, hindi man lang natinag sa pang-aasar. Bigla niyang tinawag ang kakampi. Ellie. Agad napalingon si Ellie, alerto at handang kumilos sa sandaling ibigay ng kanyang pinuno ang signal. Yes, my lord. Patuloy na umuugong ang napakalaking dark energy sa paligid ni Light habang naghahanda silang ilabas ang susunod na hakbang. Napapalibutan ng nagwawalang dark energy, seryosong tumingin si Light kay Ellie at agad na ibinigay ang kanyang utos. Ellie, i-release mo ang second seal ng God Requiem Gengner. Nanlaki ang mga mata ni Ellie, halatang nabigla sa narinig. My lord, pero kung i-release ko ang second seal. Nag-alangan siya habang tinitingnan ng napakalaking energy na bumabalot kay Light. Napakalaki ng magiging kapalit nito sa katawan mo. Ramdam niya kung gaano kapanganib ang kapangyarihang hinihingi ni Light kaya nag-aalala siyang baka hindi kayanin ng kanyang katawan ang backlash. Agad na pinutol ni Light ang pag-aalinlangan ni Ellie, mariing itinuturo ang direksyon ni Daigo. Ellie, bilisan mo. Wala na tayong oras. Patuloy na kumikislap ang unstable magic sa paligid ni Daigo na tila anumang sandali ay maaaring mawalan ng kontrol. Pwedeng sumabog ang magic niya anumang oras. Lalong tumindi ang boses ni Light habang ipinapaliwanag ang panganib. Kapag hindi tayo kumilos ngayon, lahat tayo magiging abo. Napahigpit ang kamao ni Ellie. Napagtanto niyang hindi na sila pwedeng mag-ingat ng sobra, kailangan nilang kumilos agad. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumatag ang kanyang ekspresyon. Yes, blessed Lord Light. Sa wakas, handa na siyang sundin ang utos ni Light at i-release ang second seal. Matatag ang stance ni Ellie habang sinisimulan niya ang delikadong unsealing ritual. Release. Second Soul Suppression Seal. Itinutok niya ang kanyang dalawang kamay pasulong, mabilis na gumagawa ng precise finger gestures habang sunod-sunod na binibigkas ang complex activation code. Basikal. Iweleth. Sheriroth. Adyeshok. Shako. Axirieth. Ketel. Kemdo. Ayatsbos. Kimrenot. Sa full-color na eksena, nagningning ang mga mata ni Ellie na puno ng matinding determination. Sa huling bahagi ng ritual, malakas niyang ipinahayag ang concluding incantation, tinatawag ang Great Tree of Evil upang itama ang mga pagbabago nito at ilantad ang mga kasalanan nito. O Great Tree of Evil, ayusin ang iyong mga pagbabago at ilantad ang iyong mga kasalanan. Pagka-unseal ng Second Soul Suppression Seal, biglang sumabog ang napakalaking magical power sa paligid ni Light. Dalawang dambuhalang magic circles ang nagliwanag sa magkabilang panig niya habang pilit niyang pinananatili ang kanyang stance sa gitna ng rumaragasang energy. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang staff ngunit halos hindi na niya kayanin ang pressure ng kapangyarihang pinakawalan. God Requiem Gengner. Marahas na umikot ang dark energy sa kanyang buong katawan habang patuloy na lumalakas ang magical pressure. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sakit, kitang-kita ang matinding strain na idinudulot ng spell. Sa kabila ng napakalaking backlash, hindi niya binitiwan ang kanyang staff, pilit na kinokontrol ang divine power habang naghahanda itong sumabog sa buong battlefield. Mabilis na kumalat ang mga bitak sa katawan ni Light habang hindi na kayang tiisin ng kanyang katawan ang napakalaking strain ng spell. Sa gitna ng rumaragasa at nagwawalang debris at shattered energy, pilit pa rin siyang nakatayo at hindi umaatres. Nanlaki ang isang mata niya, malinaw na bakas ang matinding sakit at hirap na kanyang nararanasan.
Patuloy na dumami ang Dark Jag fractures sa kanyang sandata, kumakalat sa bawat sandali habang lalo pang lumalakas ang divine power. Sa kabila ng nakakatakot na backlash, nanatiling nakatayo si Light, desperadong pinipigilan ang kanyang katawan na tuluyang bumigay habang patuloy na namumuo ang God Requiem Gengner. Isang napakalaking pitch black vortex ng dark magical energy ang biglang sumabog paitaas, halos tuluyang takpan ang buong battlefield. Dahil sa sobrang laki nito, nalampasan pa nito ang scale ng Daigo's glowing barrier, na ngayon ay tila maliit na lamang sa ilalim ng napakalaking anino ng spell. Napatingala sina Nazuna at Daigo, parehong natigilan sa sobrang gulat at disbelief. Unti-unting kumalat ang mga usok sa wasak na battlefield habang lalong nabibitak ang armor ni Light sa tindi ng pressure mula sa sarili niyang magic. Sa ilalim ng maskara ng dark energy, kumikinang ng matingkad na crimson ang kanyang kanang mata. Nanatiling mabagsik at seryoso ang kanyang ekspresyon habang pilit niyang pinananatili ang kontrol sa napakalaking kapangyarihan. Sa kanyang kamay, patuloy na pumipintig ang matinding purple light, hudyat na malapit nang maabot ng God Requiem Gengner ang sukdulang kapangyarihan nito. Napapalibutan si Light ng rumaragasa at umiikot na maputlang purple mist at nakakasilaw na liwanag habang tuluyan nang nagbago ang kanyang anyo. Sa isang striking full-color spread, kalahati ng kanyang mukha ay nababalot ng kadiliman, tanging ang kumikinang na pulang mata lamang ang nakikita. Nakatutok ang kanyang nakamamatay na titig sa target habang mahigpit niyang hawak ang napakalaking lance. Ito ang tunay at ganap na anyo ng God Requiem Gengner, isang napakalaking sandata na may matutulis na dark spires, kumikinang na crimson edges, at nagliliwanag na teal crystal sa katawan nito. Itinaas ni Light ang napakalaking lance, nakahanda ng ibagsak ito sa barrier ni Daigo.